Sa panahon ngayon na uso ang Reels at short videos, may mga nagtatanong, patay na ba ang long video? May nanonood pa ba ng 5 minutes pataas? Worth it pa ba gumawa ng mahabang content? Ang sagot? Oo, pero hindi para sa lahat. Pag-usapan natin ang advantage at disadvantage ng long video. Ito ang advantage ng long video. Una, mas malalim ang koneksyon. Ito ang pinakalaking advantage. Sa long video, hindi ka lang napapanood. Nakikilala ka, naririnig ang tono mo, nakikita ang prinsipyo mo, nararamdaman ang authenticity mo. Mas mahaba ang watch time, mas malalim ang tiwala. At sa content creation, trust equals income. Pangalawa, mas mataas ang authority positioning. Ang Reels, pang-hook. Ang long video, pang-expert positioning. Kapag kaya mong mag-explain ng topic ng 5 to 10 minutes ng may sense, automatic tumataas ang credibility mo. Hindi ka lang entertainer, you become a thought leader. At kapag leader ka, mas mataas ang value mo sa brands at audience. Pangatlo, mas malaki ang monetization potential. Sa platforms na may ad revenue, mas kumikita ang long video dahil sa watch time. Mas maraming ads, mas mataas ang retention, mas malaki ang payout potential. Bukod pa doon, mas madali kang makapagbenta sa long format dahil may oras kang mag-explain, mag-build ng pain at mag-offer ng solusyon. Number 4, evergreen content. Ang long educational video, hindi basta naluluma. Pwede itong balikan, pwede i-search, pwede i-share. Hindi siya gaya ng trend-based content na after 1 week, tapos na. So ito naman ang disadvantage ng long video. Pero real talk tayo. Hindi rin ito madali. Una, mahirap panatilihin ang atensyon. Ang attention span ng tao ngayon maikli. Kapag boring ang intro mo, within 10 seconds, tapos ka na. Sa long video, kailangan marunong kang mag-hook, mag-transition at mag-deliver ng value consistently. Hindi pwede filter content. Pangalawa, mas mataas ang effort at production. Mas maraming preparation, script, lighting, audio, editing. Hindi ito basta record at upload. Kaya maraming creators ang tinatamad. Pero tandaan mo, mas mahirap, mas mataas ang barrier. Mas mataas ang barrier, mas kaunti ang competition. Pangatlo, mas mabagal ang growth kumpara sa Reels. Kung ang goal mo ay mabilis na followers, mas mabagal ang long video. Hindi ito instant viral machine. Ito ay long-term positioning tool. Kung gusto mo overnight success, baka ma-frustrate ka. Pang-apat, hindi lahat handa sa depth. May audience na gusto quick entertainment lang. Kapag masyadong heavy ang topic mo, hindi lahat tatapos. Kaya kailangan mong kilalanin ang audience mo. So ano ang tamang mindset? Huwag mong pag-awayin ang Reels at long video. Magka-partner sila. Reels pang-attract, long video pang-convert. Reels exposure, long video authority. Reels equals mabilis, long video matatag. Kung gusto mo ng long-term income at credibility, hindi sapat ang short form lang. Kailangan mo ng lalim. Ang long video ay hindi para sa tamad. Hindi ito para sa naghahanap ng shortcut. Ito ay para sa creator na seryoso sa brand niya. Kung gusto mo lang views, pwede ka sa trend. Pero kung gusto mo legacy, gumawa ka ng content na may lalim. Sa dulo ng lahat, hindi ang pinakamaiksi ang mananatili, kundi ang may pinakamalalim na impact. At kapag natutunan mong gamitin ang long video strategically, hindi ka lang magiging viral, magiging valuable ka. Ano sa tingin mo? Agree ka ba? Paki-comment, like, follow, and share para updated ka sa mga upload ko.